Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Samahan po natin ang bawat isa sa atin na sa ating pagsamba sa hapon po na ito. At pakihanda po natin ang ating mga sarili po sa pagharap sa ating Panginoon, sapagkat ito po ang pagsamba na nais po ng Diyos sa mga totoong tagasunod niya na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa panimula po natin, tayo po ay inanyayahang lumuko at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat ng marami sa buhay at sa lakas na ipinapahiram mo po sa amin sa oras po na ito. Panginoon, dalangin namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay sa aming individual na pananampalataya, na ikaw po siyang magturo sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang maglahad ng iyong mga nais sa aming buhay upang ito po ay aming lakaran. At nawa po, Panginoon, makitaan mo kami ng pusong may pagpapakumbaba sa iyong harapan. At upang kami po ay maging karapat-dapat, hindi lamang po sa pakikinig, bagkus Panginoon, makasama kami sa dakilang plano mo sa buhay namin, sa dakilang plano mo sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat na ang iyong Banal na Espiritu Santo ang siyang pumagitna sa amin, sapagkat Panginoong Yesus, ikaw po nagsabi na kung saan dalawang tatlo nagkakatipon sa iyong pangalan, ay pumapagitna ka po sa kanila. Kaya kami, Panginoon, umaasa kami na ikaw po ang mangunguna sa aming gawain, bagamat kami po ay kakaunti sa bilang, subalit ikaw naman po magpuspos sa amin ng iyong kaalaman ng karunungan na nagmumula sa iyo. Pagnubayan mo rin po, Panginoon, ang mga manunood ng aming online church service, at pakibless, Lord, ang kanilang mga buhay, saan man po dumaan ang mga salita mo, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, lalo higit sa mga nangangailangan ng iyong patnubay. Pagpalain mo po ang magsasalita ngayong hapon po na ito, ang din po sa mga makikinig. Ito po ang aming dalangin at samo, may pasasalamat sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ay umawit sa Panginoon, awitin natin yung I Could Sing of Your Love. Sunod natin yung glory para sa ating huling awitin. Dumako sa ating mensahe ng Panginoon sa hapon po na ito. At kung meron po kayong mga Biblia, pakihanda po natin ito upang sa gayon ay meron tayong gabay at meron po tayong patnubay sa kalooban po ng Panginoon. Ano ko po ay
Pastor mo mga buwan. Tinakot na si Kuya Virgo lang na. Maraming susunod. Maghintay na sa ako. Ayan, sa hapon po na ito, ngayon lang po ba ito? Opo, ngayon lang po ito sa Pinsan Marisa. Ngayon lang po ito, live po ito. Kami po ay merong live worship service po dito sa bahay po ng Brother Sai. Kaya kung kayo po ay may time, samahan niyo po kami sa aming mensahe. Ang pamagat po ng ating message sa hapon po na ito ay pinamagatang to be like. To be like. Ano sa Tagalog yung to be like? Para magustuhan. Ayan. To be like God versus man. To be like. Hindi ito ibig sabihin na para maging, ano, hindi ganun. Kundi para magustuhan. To be like. Yung like, yung parang like sa Facebook. Ayan. Para magkaroon ng like, parang gano'n. At ang ating mga verses sa hapon po na ito ay sa Galatia 1:10 at gayon din sa aklat ni Juan, Kapitulo 12, talatang 43. Galatians chapter 1 verse 10 at sa John chapter 12 verse 43. Sa Galatians chapter 1 verse 10, ang sabi dito ni Paul sa mga taga-Galatia, For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Sa Tagalog, brothers, anong sabi dyan? Pakitingnan mo nga. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Okay? Malinaw po yung pagkasabi ni Paul sa mga taga-Galatia na ang sabi niya, kung ako'y naghahanap ng kaluguran o naghahanap, if I please men, I should not be the servant of Christ. Sa John chapter 12 verse 43, ang sabi ni Christ, For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Ang topic na ito ay nakikita kong isang interesting topic, especially nowadays, kasi ang dami-daming tao ngayon na nabubuhay sa mundo na naghahanap ng atensyon ng iba. Yung tinatawag na attention seeker. Ang sabi ko dito sa aking introduction, the world population today as of January 2024, this month, umabot na po tayo sa 8.1 billion na tao sa mundo. 4.8 billion people or 60% of population today have social media accounts. Imagine mo, 60%, hindi na half percent, hindi na 50%, more than 50% na tayo ngayon. Sa mundo ay merong social media accounts. 2.9 doon sa 8.1 billion na population ng mundo, 2.9 billion doon Facebook active users. Imagine mo yung kadaming Facebook ng account. And USA is the third country with the most social media users in the world. Itong Amerika, pangatlo po sa pinakamaraming social media accounts or users sa buong mundo. And the Philippines is the 9th country
with the most social media users in the world, with 84 million active users. Tingnan mo yan. Siyam tayo sa pinakamarami ang Pilipinas na social media users sa buong mundo. Alam nyo, noong panahon ng hindi pa nakikilala ng China ang opio. Alam niyo ba yung opio? Yung opium na ba yung ginagamit sa pagsisigarilyo? Hindi pa nila alam yun. No? Pero nung naipasok yun sa bansang China, doon na nagsimula na napakaraming namatay na tao dahil sa opio. Nagkaroon sila doon ng epidemic na kung saan ang dami-daming Chinese ang na-addict sa opium. At kabilang na doon yung namatay na teacher ni Bruce Lee, si Ip Man, di ba? Si Ip Man. Namatay si Ip Man dahil sa opium. Dahil na-addict siya sa opium. Alam niyo, ganun, kung noong panahon, ang addiction ay mga drugs, mga kung ano-ano, substance na ginagamit ng tao to please themselves. Nowadays, iba na ang addiction ng mundo. Social media. Ang mundo na ginagalawan natin, today, young people are hooked for public attention, addicted on social media, like, share, or subscription just to feel happiness. Kita nyo ngayon, pag nabukas tayo ng cellphone, nabukas tayo ng laptop, makikita natin sa Facebook, laging may nagpo-promote, laging may nagko-content creation, laging may ginagawa. Ang dami-daming nangyayari. Bakit? Just one goal. Ano yun? To be like. To be like. To get attention from others. Social media is the new addiction, especially of Gen Z. Alam niyo yung Gen Z? Yung Generation Z. Yung Generation Z daw, yung mga pinanganak noong 1995 hanggang 2009. Kasama pala ako dito. Hindi pala niya ako kasama doon. And Gen Alpha, kasi tapos na yung Z, syempre. Ano susunod sa Z? A na ulit. Kaya yung mga pinanganak noong 2010 hanggang sa panahon natin ngayon, ay tinatawag po silang mga Gen A or Generation Alpha. So pagkatapos nitong taon, sa 2025, ang tawag na doon sa mga ipapanganak ay Gen B. Ba't tinitingnan mo ko sa... Sabi niya, ako yun. Ako yata yung tinutukoy mo. Sabi niya. Tinitingnan ako ng baby. Most addictive social media today are Facebook, Instagram, and TikTok according to the survey. Nangunguna po sa social media ang Facebook. Alam niyo po ba ang Facebook isang... Huwag na tayo magbulag-bulagan. Facebook is one of the great instrument of Satan today. Nandiyan nangyayari yung mga kabulastugan, nandiyan nangyayari yung mga kalayawan, nandiyan nangyayari yung mga conversation na masasama. Ang dami-daming mga kasamaan dyan. At hinahayaan lang to ng mga admin ng Facebook. Bakit? Doon sila kumikita eh. Pera-pera lang eh. Ganon din ang Instagram. Diba? Kaya ako, binura ko Instagram ko eh. Dami-dami nun. Halos lahat nakahubad na. Halos lahat, nandun na lahat, nakikita lahat ng kasalanan. And then, dumating si TikTok. Mas pinakamalala. Ano? Kung hindi, sabi ng iba, hindi naman ako na-addict. Hindi naman talaga ako na-hook dyan. O sige, ito yung challenge sa atin. Turn off your social media for like a week.
And then let's see what's gonna happen. Kasi, kung aminado tayo, hindi tayo addictive, o hindi tayo addict doon sa mga ginagawa natin sa social media. Try natin, 1 week, bigyan natin ng time na huwag tayong mag-social media, huwag tayong mag-Facebook, huwag tayong mag-Instagram, huwag tayong mag-Twitter, huwag tayong mag-TikTok. Try natin kung kaya natin. Kasi nowadays, social media is like basic needs ng tao eh. Kung paano ang hangin kailangan mong langhapin para mabuhay ka, ang tubig kailangan mong inumin para mabuhay ka, at ang pagkain, ganun na rin ang social media. Mga tao ngayon parang di na mabubuhay pag walang social media. Thank God! Salamat sa Panginoon, hindi ako nagyayabang. Yung mga social media ko, tinapos ko na. At hanggang ngayon hindi ko na ginagamit. Like, maybe 2 months na. Or 3 months, hindi ko na. Basta naalala niyo sabi ko na i-deactivate ko yung mga social media accounts. Meron pa akong Facebook, which is nagagamit natin ngayon. Pero ito ay para sa church. Ito ay para gamitin, para i-spread yung gospel. Hindi para kung ano-anong pakita ko sa social media. Hindi para magyabang, hindi para magpa-famous. Hindi yun ang rason. Attention seeking is one of the oldest sin in the Bible. Unang-una na dyan si Eva, diba? Si Eve, asawa ni Adan. Tingin nyo ba, bakit niya pinakinggan yung ahas na kainin yung bungang kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama? Bakit niya sinunod yung ahas kung imbis na ang Panginoon, yung Diyos na nagsabi sa kanila na huwag kakanin, huwag lalapit doon, huwag hihipuin yung bungang kahoy na yun. Bakit? Kasi isang dahilan na nakikita natin, naghahanap siya ng atensyon. At nakita niya yung atensyon na yun. Kaya nga pumayag din si Adan na kumain ng prutas. Bakit? Nakita niya yung atensyon ni Adan. At binigay ni Adan yung atensyon na yun. Tingnan niyo. Kaya noon pa man, ang unang naging tao sa mundo, naging ugali na nila to. Naghahanap ng atensyon. Bakit? Siyempre, pag naging parang Diyos ka eh. Di parang ka-level mo na yung Diyos. Di ba yun yung alok sa kanila ni Satanas. Na pag kumain ka nito, magiging para kang Diyos. Malalaman mo yung mabuti at masama. So, ganon, nagkaroon ng interest Eva. At nakalimutan niya yung kautusan ng Panginoon. Sino pa? Si Aaron, na kapatid ni Moises. Sa Exodus chapter 32, na kung saan ito yung chapter na gumawa si Aaron ng guyang ginto. At sinamba ng mga Israelita habang nandun si Moises sa bundok at kinukuha niya yung 10 Commandments, yung tablet ng 10 Commandments. Pagbaba ni Moises, nakita niya sumasamba ng Israel doon sa guyang ginto. Sino gumawa nun? Si Aaron. Bakit? Kasi naghanap siya ng atensyon ng mga Israelita eh. Siguro naisip ni Aaron, lagi na lang si Moises. Ako naman ang maging famous. Ako naman ang maging kilala. Sino pa? Si Haman. Sinong hindi nakakilala kay Haman? Sino si Haman? Hindi to yung yung binibili sa hamon yun. Ito, Haman. Si Haman, siya yung isa sa mga official ng hari ng panahon ni Esther.
Ayun, binitay. Basahin nga natin si Esther chapter 3 verse 4 hanggang 8. Esther chapter 3 verse 4 hanggang 8. Nangyari nga nang sila yung mga nagsalita araw-araw sa kanya at hindi niya dinggin sila na kanilang sinaysay kay Aman upang makita kung mangyayari ang bagay ni Mardocheo. Sapagkat sinaysay niya sa kanila na siya'y Hudyo. At nang makita ni Aman na si Mardocheo ay hindi umuyukod o gumagalang man sa kanya, napuspos nga ng pagkapuot si Aman. Ngunit inakala niya walang kabuluhan na pagbuhatan ng kamay si Mardocheo na mag-isa, sapagkat ipinakilala nila sa kanya ang bayan ni Mardocheo. Kaya't inisip ni Aman na lipulin ang lahat ng Hudyo na nangasa buong kaharian ni Asuero. Sa makatuwid bagay, ang bayan ni Mardocheo. Nang unang buwan na siyang buwan ng Nisan, ng 12 taon ng Haring Asuero, kanilang pinagsapalaran nga ang pur sa harap ni Aman sa araw-araw at sa buwan-buwan, hanggang sa 12 buwan na siyang buwan ng Adar. At sinabi ni Aman sa Haring Asuero, may isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. At ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat bayan, na hindi man lamang iniingatan nila ang mga kautusan ng hari, kaya't hindi mapakinabang sa hari na sila'y tiisin. Ayan. Ayan yung kwento ni Haman. Ano? Si Haman isa sa mga mataas na official sa kingdom ni Xerxes, King Xerxes, or si Asuero, sa ibang salin. At itong si Haman, tuwing siya'y lumalabas ng kingdom, lahat ng tao yumuyuko sa kanya. Siyempre, ang taas ng authority niya eh. Taas ng office niya sa kingdom ni Xerxes eh. Ni Asuero eh. Kaso merong isang tao doon si Mordecai, na ama-amahin ni Esther. Aba, nakita ni Haman, hindi yumuyuko. Nagalit si Haman, nagsimula yung init ng ulo niya kay Mordecai. Ayun. Kasi naghahanap siya ng atensyon. Gusto niya lahat yumuko sa kanya. Feeling niya, hari na rin siya. Ang nakakalungkot, kung babasahin yung buong aklat ng Esther, may time na niligtas ni Mordecai yung buhay ng hari, at naalala ng hari yon, tinawag niya si Haman. Sabi niya, Haman, anong gagawin sa tao na gagantimpalaan ng hari? Akala ni Haman siya yun. Kaya ang pinigay na sagot ni Haman, yung pinaka-the best niyang sagot. Kaso, umuwi muna siya sa bahay, tinanong niya yung asawa niya, ano kayang sasabihin ko sa hari? Sabi niya, isa kayo sa pinakamagandang karwahe at suotan ng damit ng hari. Sabi, ayun ang gawin natin, sabi ni Haman. Kaso, ang problema, hindi pala siya. Si Mordecai pala yun. Imagine mo yan, tingnan mo yan. Laking lesson yan sa mga tao. Sino pa? Si Adonijah. Sino si Adonijah? Kapatid to ni Solomon. Na anak ni Haring David. Sa unang hari 1, sa chapter 1 ng unang hari, makikita natin doon na nagpakilala ito si Adonijah na hari din. Bagamat alam niya na si Haring Solomon ang papalit kay David na hari. Dahil inano na yun eh. Pinramis na ni David yun bago siya mamatay. At alam ng lahat ng kapatid ni Solomon, sa iba't ibang nanay, na si Solomon ang itinakda na maging hari kasunod niya. Pero dahil ito si Adonijah, hindi niya matanggap yun, syempre. Kaya, nagpakahari siya ng sarili niya, tinawag niya yung mga kasabwat niya, mga high priest, may high priest doon na kasabwat siya, si Joab na general ni David. Diba? Si Joab. Oo. Kaya, nung naghari talaga, naging official na hari sa Solomon, pinatawag niya to, yung kapatid niya si Adonijah. At yun nga, eventually, kung di ako nagkakamali, pinatay ito eh. Kasi sinaway niya si Solomon. Pinapatay ito ni Solomon, si Adonijah. Anyway, sino pa? And lastly, ito yung pinagbumulan talaga ng kasalanan ito. Si Satanas. Diba? Satan is the most attention seeker of all. Bakit?
Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 14. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paano ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Alam mo si Satanas, ang tindi ng, tindi ng goal niya sa buhay. Ayaw niyang maging pantay lang ng Ama, ng Diyos Ama. Gusto niya, lagpasan niya pa yung Ama. Tingnan mo yan. Even Jesus Christ, hindi niya binalak na gawin yun. Yung anak, hindi niya binalak na mas mataasan niya pa yung Ama niya. Wala tayong mababasa sa Bible nun. Pero si Satanas, yun yung goal ni Satanas. Yun yung naging goal niya sa buhay. Kaya siya ay binagsak ng Diyos. Nakita natin dito kung ano yung mga example sa Bible. Kung gaano katinding kasamaan itong ugaling ganito na naghahanap ng atensyon. Some Christians today converted because of their relatives. May maraming mga Kristiyano ngayon na convert na Kristiyano, hindi dahil gusto nila maging Kristiyano, kundi dahil para ma-approve sila ng mga pamilya nila, ma-approve sila ng asawa nila, ma-approve sila ng mga anak nila. Yun yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Hinahanap nila yung atensyon ng pamilya nila. At para makita nila yun, ay sige, magpa-convert na lang din ako. Kahit ayaw niya, kahit hindi nila gusto. O kahit wala silang plano. Ano pa? Nagpapa-convert sila to please their friends. Para ma-approve sila ng friend nila, ng mga kaibigan nila. Or to gain something materially, either in church or in families, etc. Diba maraming ganitong Kristiyano ngayon? Pupunta ng church. Bakit ka pumunta ng church? Kasi meron ditong libreng pagkain eh. Diba? Bakit ka pumunta ng church? Eh kasi dito, masaya. Na-enjoy ako. Ganun din sa mga pamilya. Bato-bato sa langit. Ito na naman, lagi kong sinasabi yung bato-bato sa langit eh. Bato-bato sa langit, tamaan, purihin ang Panginoon. Maraming mga member ngayon ng church. Hindi na ako lalayo. Doon lang sa Sambales, ang dami. Mga members sa church na umaanib sa church para lang ma-please hindi ang Panginoon, kundi yung nagbibigay sa kanila ng mga bagay-bagay sa buhay nila. Kasi kung hindi nila gagawin mag-church, hindi sila mag-attend ng church, hindi na rin sila makakuha ng mga bagay-bagay na kailangan nila. Yun yung nakakalungkot. They're pleasing men instead of God. Ang sabi ni Paul kanina doon sa binasa natin sa Galatia 1, if I please men, I'm not worthy to be the servant of Christ. To be a servant of Christ. Ano ba? Yung mga Kristiyano ngayon, go with the flow. Ng mga Kristiyano. Tayo ba ganun tayo? Go with the flow Christians. Yung basta makasamba na lang, okay lang. Basta makita ako yung attendance ko sa church. Basta makapag-offering ako sa church. Basta makapag-communion ako sa church. Obligado. Nagiging obligasyon, hindi nagiging ano ba tawag doon, yung hindi napipilitan. Hindi nagkukusa. Yun. Hindi nagkukusa. Ano pa? Ngayon, mga Kristiyano, nag-church kasi trending. Alam mo ba yung church sa New York? Yung mega church doon, ang laki, punta tayo. Trending yun ngayon sa social media.
Kahit hindi alam kung ano yung tinuturo talaga ng church na yun. Kung ano yung mga doktrina ng church na yun, okay lang yan. Basta ang mahalaga, masaya yung tugtugan nila. Masaya yung kantahan nila. Yun ang problema ng mga Kristyano ngayon. Instead of pleasing God, hindi lang yung pleasing people, pleasing themselves as well. Yung sarili ang piniplease. Ano pa? Yung mga political reasons, katulad nila Trump, di ba? Si Trump, alam mo si Trump, kaya lang naman kumuha yan ng mga evangelical, spiritual advisor, hindi dahil Kristiyano talaga siya. Kundi, para maging niya yung mga Kristiyano. Para maging niya yung side ng mga Kristiyano. Naintindihan mo natin? Naawatan niyo ba yun? Kay Trump? Para makuha yung mga boto. Politika lang eh. Di ba? Politika lang. At hindi lang si Trump. Ang dami-dami presidente sa Pilipinas. Ganon din ang nangyari. Makikita natin yan kung nagbabasa tayo ng mga balita. Kung aware tayo sa mga nangyayari sa paligid. Ganon din ang mga pastor ngayon. Sometimes, yung mga pastor sa church, mas gusto pa nilang i-please ang tao, yung member sa church. Kaya natatakot silang magturo ng mga ng mga nakakatakot na topic na ayaw mapakinggan ng mga member sa church. Kasi, iniisip nila, baka mawalan ako ng member. Hindi tayo dito ganun. Bahala na tayo, magalit ang mga nakikinig sa atin online. Bahala sila magalit, walang problema doon. Ang mahalaga sa akin, ipinapangaral ko ang salita ng Panginoon kasi gusto ko ang Diyos ang mag-approve sa akin, hindi tao. We have to see God's approval in our lives, not people's approval. Other people seek attention by habit of arguing other people. Ito naman yung mga taong mahilig makipagtalo para makuha nila yung atensyon ng iba. Ito nangyayari ito ngayon, dami-dami. Podcasting, di ba? Sa social media ngayon, ang dami-daming naglitaw ang mga podcaster, kung ano-anong mga topic na tinuturo. Online debates. Kailan lang, meron akong sinamahan na Facebook page, private Facebook page na nagdidebate mga Judaism at mga Christianism. Pinagdadebate nila. Mukhang interesting sa akin. Kaya nag-join ako. Pero ang point dito, ang dami-dami yung ganun. Online debates, online arguments, di ba? Online demandahan. Sa TikTok, marami ganun eh. Tinanong ko si Mami, ano yung nakipapanood natin minsan sa TikTok na noon? Mga Bisaya na nagdemandahan. Kasi meron dun. Sa bandang Hawaii, dami. Nag-aaway sila online, live. Imagine mo yun. Wala nang magawa sa buhay. Online slandering or defamation. Dami-daming ganyan. Wala na silang magawa sa buhay. Publicly, nag-aaway pa sila. Iba na ngayon ang tikas ng mukha ng mga tao ngayon. Iba na ang apog ng mga tao ngayon. Extremists. Ano yung mga extremists? Yung mga feminists, yung mga transgender, mga abortion, yung mga pro-abortion, di ba? Ang dami-dami sa Facebook pa lang. Tuwing bubuksan mo yung reels mo, makikita mo, puro topic, abortion, puro topic, transgender. No wonder, dito sa Amerika, women, yung inawardan nila na woman of the year, ba yan? Yung transgender na nagpo-promote ng kung ano-anong kalukuhan sa social media. Ano pa? Yung mga mema. Ano yung mema? May masabi lang sa social media. May masabi lang sa social media. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni Mrs. yung about dun sa babae daw na nag-post na yung kasal
nag-propose daw sa kanya yung lalaki, yung boyfriend niya, ng 8 years pa yun, 8 years yata sila. Tapos yung ring, worth of, ano lang, parang less than 500 pesos. Kung di ako nagkakamali. Tapos nagalit siya, ay pinost niya online. Para, to get attention. Di ba? Anong kabuluhan para i-post mo yung mga ganun? Hindi ba dahil para gusto mo lang magkaroon ng attention ng ibang tao? Para mapag-usapan ang buhay mo? Attention seekers ay dumadami sa panahon natin ngayon. Even religions today are pleasing people than pleasing God. Huwag na tayo lalayo tayo, yung relihiyon natin. Napakaraming ganun. Unang Timoteo 6:4 hanggang 5, ganito ang sinasabi. At gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan, sa mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanagbilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala, mga pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip, at salat sa katotohanan, na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Tingnan niyo po. Winarningan ni Paul si Timothy about dito. Yung mga may sakit sa usap-usapan, sa mga pagtatalo, marami yan. Magkaroon ng kaaway, pupost pa sa Facebook, magpaparinig sa Facebook. Nasubukan nyo na ba nakakita ng gano'n? Hayop ka, wala kang kwenta. Sabi. Tapos hindi naman sinasabi ko anong pangalan. Sabi niya, sana mabasa mo ito. May mga gano'n pa eh. Kaya ang dami-dami natutulpo eh. Kasi ang daming slanders na nangyayari. Ay, slander kasi, yung paninirang puri yan eh. Ang daming cyberbullying na nangyayari sa social media ngayon. Kaya kung tayo Kristiyano, at nakikilala mo talaga yung sarili mo na Kristiyano, na tumutupad ng salita ng Kristo, dapat hindi nakikita sa atin to. Kahit anino man, walang anino sa atin na nakikita itong mga bagay na ito. Nakakalungkot. Napakaraming Kristiyano ganito sa panahon natin ngayon. Mismo sila, nag-aaway-aaway online. Ginagamit pa nga yung mga Bible verses. Exactly. Ginagamit pa yung mga verses sa Bible to prove their foolishness. Attention seeker is same as self-seeking. Tandaan natin yan. Kung ikaw mahilig ka maghanap ng atensyon ng iba, katulad lang yan ng pagiging makasarili. Romans chapter 2 verse 8, but for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Anong wrath? Wrath ng Panginoon, yung galit ng Panginoon. Matthew chapter 6 verse 1, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Gusto natin magka-reward sa Panginoon, sa Diyos? Huwag tayong gumawa ng mapagpaimbabaw ng mga gawa. Iba kasi gumagawa para lang mapuri sila ng ibang tao. Gumagawa sila sa church, gumagawa sila sa pamilya nila ng mabubuti para mapuri sila. Tapos magpo-false humility pa. Ay, hindi ikaw. Ako talaga mahirap lamang. Ito lang ang kaya ko. Diba? Ano ba yung mga childish actions of self-seeking? Using social media to fulfill a need for affirmation and going to greater lengths to gain. Ito galing to sa sa nakita kong medical assessment. To greater lengths to gain comments, likes, shares, reposts, and attention from friends or followers. Sa YouTube, dami niyan eh.
Kaya mga YouTuber sa Pilipinas, nag-aaway-aaway na sila eh. Pag dumami na yung followers nila eh. Sila mismo nag-aaway-aaway. Nagsisiraan eh. Yun na yung content nila. Content creator, pero ang content, away-away. Siraan. Ano pa? Displaying issues with boundaries with others. Being overly dramatic or emotional in public. Yung iba, umiiyak pa sa live. Diba? Feeling ignored if they are not the center of attention. Ito yung mga tao na pag hindi sila napapansin, awang-awa na sila sa sarili nila. Kala nila parang binagsakan na sila ng mundo. Seeking out compliments or validation from others. Yung naghahanap lagi ng ma-appreciate sila. Na pag hindi sila na-appreciate, ang lungkot-lungkot na ng buhay nila. Pretending that they are unable to carry out a task to receive help and attention from others. Exaggerating or embellishing to gain more praise or sympathy from others. And lastly, being controversial to gain a reaction. Ayun. Daming ganito sa social media. Nagpapakunyari, kontrobersya para mapag-usapan sila ng mga tao. Kahit hindi naman dapat pag-usapan. Ang nakakalungkot, ito nakakalungkot. Sasabihin natin, oh, hindi naman ako gumagawa niyan. Hindi naman ako kasama dyan. Hindi nga gumagawa nun, pero nanonood ka naman nun. Yun ang nakakalungkot. Na pinagchichismisan natin yung buhay na may buhay. O, alam mo ba, si Aura, hinuli ng pulis. Bakit? Kasi nagwala doon sa bar. Alam mo, yung topic na yun sa TV Patrol, siguro mga almost 1 month, binalita sa balita sa Pilipinas. Wala na mga kwenta-kwentang balita. Diba? Yun yung nakakalungkot. Sabi ng isang, ito hindi ko alam kung sino nagsabi nito, pero sabi niya, the loudest in the room is the weakest in the room. Alam niyo, minsan yung mga taong maingay, yung mga taong madaldal, nagpapatunay lang yun na sila yung may hina. Ano? Brother Reps, ikaw yung pinakamaingay ngayon sa room. Ako pala yung mahina. Pero okay na mahina. Basta maging malakas sa Panginoon. Proverbs chapter 10 verse 19. In the multitude of words, sin is not lacking. But he who restrains his lips is wise. Ang sabi nga, sa dami ng salita, ang kasalanan ay hindi nagkukulang. Ang sabi ni Solomon. Kaya tayo, sabi nga the more you speak, the more you sin. Bakit? Kasi ang dami-dami mo sinabi. Doon sa sinabi mo na yun, sigurado, marami ka rin mali doon. Proverbs chapter 13 verse 3, he who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Ito yung mga malalaking bibig eh. Maingay, laging may kaaway, laging may sinasabi. Diba? Ito yung mga taong ito. Maraming ganito na tao. Proverbs 21:23, whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Hindi lang pala tayo mape-preserve yung buhay natin, may ingatan din tayo sa kasamaan, sa troubles. Attention-seeking behavior may be driven by tatlo. Jealousy, low esteem or low confidence, and lastly, loneliness. Ito yung mga nagpupush sa mga tao ito na naghahanap ng atensyon. Yung jealousy, naiinggit kasi. Kasi yung isa famous. Gusto ko rin maging famous. Pastor, ganito. Maraming pastor, ganito eh. Ang
ang nagda-drive sa kanila para magkaroon ng, para makuha nila yung attention ng church. Para masingat sila. Mapag-usapan sila sa ibang mga church. Yun ba yung hinahanap na tagapagturo ng Panginoon? Yun ba yung servant ng Panginoon? Hindi. Lagi natin balikan yung example ni Paul. Na kahit si Paul ang naging apostol ng mga hentil, hindi niya pinagmamalaki yun. Sa katunayan, sabi ni Paul, ako yung pinakamahina, ako yung pinakamababa sa lahat ng apostol. Tingnan niyo po. Eh ngayon, iba baliktad eh. Yung mga pastor, ako pinakamagaling na pastor. May doktor ako, may doctorate ako sa, tawag niyo sa akin, doktor. Ano mo yan? Nagagalit pa pag hindi sanabi na pastor. Low confidence. Ayan. Para ma-boost yung confidence nila, naghahanap sila ng attention, di ba? Loneliness, di ba? Yung pagiging bored. Kaya tayo, mag-ingat tayo sa pagiging bored. Huwag tayong ma-bored sa buhay. Kasi pag nagsimula ka na ma-bored sa buhay, diyan ka na mag-iisip ng kung ano-ano. Gagamitin ni Satanas yung pagiging boring mo, yung pagiging bored mo, para gumawa ka ng mga gusto niyang gawin mo sa buhay mo. Yung busybodiness. O yung busybody. Ano yung busybody? Hindi pinag-usapan natin doon. Yung mga taong nangingialam ng buhay na may buhay. Busybody ang tawag doon. Narcissistic disorder. Ito, kwento ko na ito kay Brother Simon eh. Kasi hindi niya alam kung ano, saan nagmula yung salitang narcissism. Ang sabi yung narcissistic disorder daw, ito ba extremely self-centered with an exaggerated sense of self-importance. Ito yung mga tao na feeling nila sa sarili nila, sobrang importante nila. Nasa sobrang importante nila, hindi sila pumapayag na mapalugi sila, hindi sila pumapayag na maiwanan sila. Ganon yung mga tao ito. Sobrang hanga nila sa sarili nila. At itong salitang narcissism, nagsimula ito doon sa isang karakter sa myths ng mga Greek na si Narcissus. Sabi nito, Narcissus is an handsome young man who spurns the advances of many potential lovers, including the nymph Echo, named this way because she was cursed to only echo the sounds that others made. After Narcissus rejects Echo, the gods punish him by making him fall in love with his own reflection in a pool. Ayun yung naging parusa sa kanya, kay Narcissus. Pagtingin niya doon sa pool, nakita niya yung reflection niya sa tubig, na-inlove siya doon sa sarili niya. Kaya doon nagsimula yung salitang narcissism. Sa name ni Narcissus. Of course, hindi naman totoo ito dahil myths lang ito eh. Wala naman talagang totoong Narcissus, wala naman talagang totoong Echo, wala naman talagang totoong Zeus. Mga myths noong panahon ng Greek Empire. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2. Ang sabi nito ni Paul, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin. Saan sila magiging maibigin? Sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. At nangyayari na ito sa panahon natin ngayon. Social media, ang dami-dami. Feeling nila, napaka-importante nila. Eh, mga feminist pa lang, ang dami-dami. Gusto ng feminist equal sila sa mga lalaki. Pero pag sinabihan naman, about sa pagiging lalaki, hindi na matangkap. Pilipos 2:4. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Tayo mga Kristiyano po, kung tunay tayong sumusunod sa Panginoong Hesus,
Dapat ang sarili natin, hindi natin masyadong inuuna. Mas inuuna natin yung kapakanan ng ating mga kapatid, lalo ng kapatid natin sa Panginoon. Kawikaan 18:1, ang sabi rito, ang umihiwalay ay umahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Minsan yung mga tao na ayaw sa truth, kunyari nag-umihiwalayan para masabing unique. Diba? Ang sabi ni Solomon, nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Naintindihan niyo ba itong verse na to? Marami kasi ganun eh. Self-seeking sila. Attention seeker sila. So, may tendency na imbis sila pumanig doon sa totoo, ay hindi. Gagawa sila ng sarili lang totoo. Gagawa sila ng sarili lang invention ng totoo. Para masabi, oh, wow, ibang klaseng totoo ito. Santiago 3:14-16, ang sabi rito, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masasama. Hindi lang to applicable sa church, applicable din to sa mga pamilya, sa mga kaibigan, sa mga trabaho. Kung mayroong pagkakampi-kampi, kung mayroong paninibugo, ano yung paninibugo? Jealousy, di ba? Kung mayroong mga pagkabahagi na dulot ng kasakiman, kasi sabihin mo, ay brothers, paano tayo? Pag humiwalay tayo sa masama, mali pala yun. Hindi yun mali. Ang mali, nagkabahagi kayo dahil sa kasakiman, dahil sa inggitan, yun yung mali. Pero yung humiwalay ka sa isang grupo, halimbawa church, nakita mo, mali na yung ginagawa ng church, humiwalay ka, walang problema yun. Iniiwalay mo lang yung sarili mo sa kasamaan. Pero kung humiwalay ka dahil gusto mo lang matanyag, gusto mo lang magkaroon ng atensyon sa sarili mo, o dahil medyo sakit ang ugali, ayun ang masama. Ito yung sinasabi dito ni Santiago. At ito, ang sabi niya, nauukol ito sa dyablo. Hindi ito galing sa Diyos. Do not seek approval of people. Tayo mga Kristiyano, huwag nating hayaan na magkaroon tayo ng attitude na umahanap ng approval ng tao. Umahanap ng atensyon ng tao. Avoid self-seeking attitude. 1 Corinthians chapter 10 verse 24. Ang sabi rito, huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Tayo mga Kristiyano, dapat alam na natin to. Pag tayo lumalalim sa Panginoon, pag tayo lumalalim sa pananampalataya, dapat lalo tayong nagiging tawag dito, naghahanap ng kapakanan ng iba. Ano pa? Do not be James and John attitude. Ano ba yung attitude ni John at ni James nung hindi pa sila masyadong mature sa Panginoon? Ang sabi sa Marcos 10:35, at nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay nagsisipagsabi, ito magkapatid na ito na anak ni Zebedeo, inutusan nila si Kristo. Anong utos nila kay Kristo? Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa'yo. Tingnan mo yan, the audacity, ang kapal ng mukha ni Juan at ni Santiago. Nung panahon nila, si James and John.
Pero nung natuto na sila, of course, nabago na yon. Naging matino na sila nung lumalim sila sa Panginoon, yung relasyon nila sa Lord. Pero nung una-una pa lang, aba, itong dalawang to, matindi to. Ito rin yung nagsabi na nung may mga tao na hindi sumunod kay Christ, kaya tinawag din sila anak ng kulog eh. Bakit? Kasi itong magkapatid na to, mainitin ang ulo. Ang sabi niya sa Panginoon, gusto mo, padala namin sila ng kidlat eh. Pababayan natin ang kidlat eh. Tiyo mo yan? Itong dalawang magkapatid na to. At ito rin dalawang magkapatid na ito, ang humiling sa nanay nila na tumawag na kausapin si Christ, na sabihin kay Christ, na itong dalawang ito, si James and John, paupuin sa kanan at sa kaliwa ni Christ pagdating sa heaven. Ang dami nilang, anong tawag dito? Pabor sa Panginoon. Ang dami nilang pabor. Pero nung sila ay naging matino, naging matured na Kristiyano. Well, alam niyo ba nangyari sa dalawang ito? Si Santiago ang unang apostol na namatay. Siya yung unang pinugutan ng ulo. And then si John ang pinaka-last na namatay na apostol. Siya na sumulat ng Revelation. yun yung kinalabasan nila. Sa dami na ng pabor sa Panginoon. Sila tuloy yung una at siya yung huli. Si Santiago yung unang namatay, si Juan yung last na namatay. Ito yung nangyari sa kanila, parang wow. Hindi ba si Juan the Beloved yung sumulat ng Revelation? Siya ba yan? Siya yun. John the Beloved, John the Apostle. Siya po yun. Yung Santiago na sumulat ng Santiago, Hindi ba kinakapatid yan ni Kristo, hindi yan yung Santiago na kapatid niyo. Ano pa? Do not think you're better than others. Romans chapter 12 verse 3, for I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one of a measure of faith. Yun ang nakakalungkot. Kasi maraming tao ngayon hindi nasusunod ito. Mas tingin nila sa sarili, mas magaling ako sa iba. Mas magaling ako dito. Magkaiba yung ang tingin sa sarili mas magaling at yung tao na tinitingnan ng Biblia magaling. Baka sabihin kasi ng iba, si Brother Rich, tingin niya sa sarili niya, mas magaling siya sa ibang pastor. Kaya lagi yung binabanggit yung ibang pastor. Hindi gano'n. Tinitingnan ko mas magaling yung Bible. Hindi ako magaling, wala akong kagalingan. Naghahanap ba ako ng approval ng tao? Hindi. Kung naghahanap ako ng approval ng tao, nagtayo na sana ako ng sarili kong church. Pero hindi. At hindi ko gagawin yun. At lastly, be aware of our generation. Tingnan yung atong Proverbs chapter 30, verse 11 hanggang 14 sa Tagalog. Alam niyo itong nangyayari ngayon eh. Proverbs chapter 30, verse 11 hanggang 14. May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan. May lahi o pagmataas ng kanilang mga mata at ang kanilang mga talukap mata ay kataas. May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang upang lamunin ang dukha mula sa lupa at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. Ayun. Anong lahi ito? Ngayong lahi ito na to. Itong generation na ito nangyayari ngayon. Imagine mo si Solomon nagsabi na to. Kung nangyayari na yun noon, nung panahon niya, nangyayari hanggang ngayon, at mas malala pa. Mga lahi na malinis sa harap sa kanilang mga sariling mata, sabi ni Solomon. At gayon man hindi naguhugas
sa kanilang karumihan. Ngayon, lahat ng tao halos. Ngayon, pag may mga topic na pinag-uusapan, lahat sila puro magaling. Lahat sila puro teacher. Lahat sila alam lahat ng bagay. Pero pag pinag-uusapan yung mga mali, hindi nila tinatanggap na mali sila. Sa church pa lang, ganun eh. Diba? Gusto nila lahat pastor sa loob ng church. Gusto lahat tagapangaral sa loob ng church. May lahi, sabi dito sa verse 13, pagka mapagmataas ng kanilang mga mata at kanilang mga talukap mata ay nangatataas. Pati pala yung talukap mata nangataas, no? Mga prideful na mga tao to. Ano? Finding God's approval. Dito na tayo magtatapos. Paano natin mahahanap ang approval ng Diyos kaysa ng mga tao? Number 1, do your best to present yourself to God. Ikalawang Timoteo 2:15. Ang sabi doon ni Paul, do your best to present yourself to God. Ano? Ikalawa, work heartily for the Lord. Basahin nga natin itong Colossians 3:23-24. Ang sabi dito sa Colossus. Sabi dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Tingnan nyo. Kaya sa atin, mga Kristyano, sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoon. Gawin natin ito sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sa loob ng church, ganun din sa mga trabaho natin, diba? Sa pamilya natin. Lumawa, bibigyan natin ng pera yung kamag-anak natin. Hindi mo ginagawa yun para maging sikat ka sa pamilya o sa relatives mo. Hindi yun. Gagawin natin yung kasi yun yung kalooban ng Panginoon. Gusto mo i-please ang Lord. Yun yung sinasabi dito ni Paul. Hindi yung gagawin ako kasi gusto kong mapag-usapan kami ng pamilya ko. Gusto kong maging famous. Huwag ganun. Work heartily for the Lord. Ano pa? Pangatlo, obey God than men. Acts chapter 5 verse 39 o 29. Ito yung nagsasermon sila Peter, na sabi ni Peter, susundin namin ang Diyos kaysa sa mga tao. Kasi sabi nung mga sa mga, kung di ako nagkakamali, sa temple, pero babawalan sila, huwag kayong gumawa niyan ha. Huwag nyo na ipangaral si Kristo ha. Kaya sabi ni Peter, hindi ko kayo susundin, masusundin ko yung Diyos. Ganon din tayo. Minsan may mga tao na nag-i-introduce sa atin ng mga turo na hindi naman itinuro ng Panginoon. Huwag natin sundin yun. Masundin natin kung ano yung sinasabi sa Bible. Kung wala sa Bible, huwag natin susundin. Introduction ng mga tao yan eh. Mga gawa-gawa ng tao yan eh. Practice humility, yan yung number 4. Philippians chapter 2, verse 3. Tingnan natin. Ano sinasabi rito? At saka sa 1 Corinthians chapter 1, verse 28 hanggang 29, yun muna ang unahin ko kasi yun yung una ko nakita. Ang sabi rito, sa 28, 29, diba? Ang sabi rito, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Tignan nyo.
Ang Panginoon, gusto niya yung mga mapagpakumbaba eh. Kasi pag tayo na-practice natin yung humility sa buhay natin, hindi na tayo naghahanap ng approval ng iba. Hindi na tayo naghahanap ng attention ng iba. Ganun yung pagpapakumbaba na sinasabi sa Bible. Kasi merong pagpapakumbaba na ayon sa sanlibutan. Merong standard ng humility ang sanlibutan na hindi ito yung tinuturo ng Bible. Ito yung mga tinatawag na false humility. Naiintindihan natin? Yung katulad may mga pilyonaryo sa mundo ngayon. Para masabi silang humble, sinasabi nila yung mga na-accomplish nila. Sinasabi nila, kami nagdo-donate kami sa ganito, sa samahan ng ganito, sa children's donation, sa mga may cancer. Feeling nila, na-humble nila yung sarili nila. Pero hindi yun yung humility na hinahanap ng Diyos. Hindi yun yung humility na hinahanap ng Diyos. Ang humility na hinahanap ng Diyos, yung ugali na hindi tayo naghahanap ng approval ng tao. Yung ugali na hindi tayo nagpi-please ng tao. We cannot please everyone. Kahit sa pamilya natin, we cannot please everyone. At we are not created to please everyone. Tanda natin yan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para pasayahin natin lahat ng tao na sa paligid natin. Kasi gumawa tayo ng mabuti, may nagagalit sa atin. Gumawa tayo ng hindi masyadong approve ng tao, may nagagalit sa atin. Hindi ko sinabing masama. Sabi, bakit nagawa tayo ng masama? Hindi ganun. Sasabi ko lang, kahit anong gawin natin, meron pa rin magagalit sa atin. Tama? Mother Sai? Gumawa na ng mabuti sa kapwa, may magagalit pa din. Meron nga, nagbigay, may nagagalit pa din. Magbigay ka man o hindi, may magagalit. Yun yung sinasabi natin dito. Kaya huwag na natin asahan na mapiplease natin ang lahat ng tao na sa paligid natin. But let's find God's approval. Let's find how to please God in our lives. Do not be hypocrites. Matthew chapter 6, verse 2. Ang sabi ka ni Christ? Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos ay huwag kang tutugtog ng pakaka sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaibabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila mga kapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Yan. Kasi noong panahon ni Christ, marami yung mga nagbibigay. Pag nagbigay sila, tumutunog yung mga trumpet. Para may paalam sa paligid, nagbigay ako. Alam niyo, sa panahon natin, dami-daming gano'n sa social media. Lalo na yung, yung poverty, yung sinasabi ko nun na ginagawa nilang content yung pagbibigay nila sa mahirap. Si Pogo. Yan sila Pugong Biyahero. Sila Tekram. Ginagawa nila, actually, mali yun eh. At illegal yun kung tutusin. Bakit? Kasi ginagamit nila yung kahirapan ng tao para ma-boost yung video nila. At akala ba natin, itinutulong nila doon sa mahirap? Wala pa sa kalahati nung natatanggap nila sa YouTube. Sino pa? Si Syrian, yung Wanderer. Diba? Hindi na siya namimigay ngayon eh. No wonder. Kaya ito yung sinasabi natin na kung tayo, katulad yan, na sinasabi ni Christ, huwag tayo magbibigay, huwag tayo gagawa ng mga bagay para lang sa ikakatuwa ng mga tao sa paligid natin. Kahit ito, ako nangangaral dito, nag-online tayo. Alam ko, ilang years na tayong ganito yung setup natin sa church na nasa bahay tayo. Matagal munang panahon bago tayo nakapag-decide na mag-online service tayo. Kasi ayaw natin na makita ng tao na akala ng tao na makakapanood sa atin na ang motibo natin parang naghahanap ng atensyon ng iba. Hindi ganon.
nag-online service tayo, nagla-live tayo, hindi dahil para doon, kundi para may share ang Word of God sa pamamagitan ng platapormang katulad nito. Kaya kahit saan kayo, nasa Pilipinas man, nandito man, nakikita nyo, napapanood natin. At wala naman tayong ibang karunungan na matututunan dito maliban sa karunungan ng Diyos. Walang mga opinion, walang mga kung ano-anong mga ideology na sinasabi ako dito maliban sa sinasabi ng Bible. Kaya kung tayo po naghahanap tayo na kung paano natin ipiplease ang Panginoon, ito po yung dapat natin tandaan. Do your best to present yourself to God. Work heartily for the Lord. Obey God than obey men. Practice humility and do not be hypocrites. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon. Nawa po marami tayong natutunan sa oras na ito. At kung ito man pong salita ng Diyos ay natamaan tayo o nasaktan ang puso natin, ipasalamat natin sa Lord. Baka dahil sa pamamagitan ng mga napakinggan natin ngayon, ay gumaling tayo sa Panginoon at maituwid yung mga baluktot nating pag-iisip, matuwid yung mga baluktot nating ugali, at tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. At dito po tayo nagtatapos, tayo po ay dadako sa ating communion. Umawit po tayo ng ating communion song. Panguna tayo ni Brother Sai mamaya sa paglilid po ng ating communion. Awitin natin yung Worthy is the Lamb. He for us
Pakinggan po natin ang sinasaad sa kasulatan patungkol po sa ating pag-alaala sa pagkamatay po ng ating Panginoon para sa ating kuminyan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Isus ng gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, "Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon." Purihin po ang pagkabasa sa salita ng ating. Tayo po isama-samang yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na sumasalangit, nagpapasalamat kami sa mga oras po na ito na muli ay nakapakinig kami ng iyong mga salita, ng mga aral mo, ng mga katotohanan mo na tunay na kinakailangan namin, Panginoon, na marinig, sapagkat minsan, Panginoon, bilang mga tao ay nakakalimutan po namin yung mga salita mo. Salamat sa mga aral mo na namin na pakinggan at tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi itong may pamuhay at maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa iyong harapan. Panginoon, sa oras na ito, sama-sama namin inaalala ang kamatayan ng aming Panginoong Isus na siyang tumubo sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, ng marami sa walang hanggang pagmamahal na binigay mo sa amin ng kaisa-isang anak upang kami ay matubos sa kamatayan. Salamat sa kanyang katawan, dugo na nabayubay, nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Isus, na siyang dahilan, Panginoon, kung bakit nagkaroon po kami ng pag-asa sa buhay na darating. Salamat na napagtagumpay mo ang kamatayan, napagtagumpay mo ang mga lahat ng bagay dito sa mundo, at ikaw ay nandiyan ngayon na nakaupo sa kanan ng Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila na kami makasalanan, hindi kami karapat-dapat sa iyo, ay hindi mo kami, Panginoon, tinangi. Pagkos binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa, ng kaunawaan, na makilala ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami sa mga oras nito na sa aming pag-alaala sa aming pagtanggap ng tinapay at ng saro na ito ay hindi po ito maging katulan sa amin. Bagkus, Panginoon, maging kalinisan ito ng aming mga spiritual na katawan at patuloy na maging kabusugan ito ng aming mga kaluluwa. Sa gayon, Panginoon, ay may maibaon na naman kaming kalakasan sa pagharap na naman sa isang linggong daraan nito. At makapambuhay po kami na matuwid sa iyong harapan. At ganoon po pakipagpalain mo, Panginoon, ng mga tinapay at saro namin tatanggapin, na naway patuloy na magbigay sa amin ng katatagan sa aming pananampalataya, na lagi namin maalala na may Kristo na namatay sa amin at nang muli siya nabuhay sa ikatlong araw. At salamat, Panginoon, na marami sa walang hanggang pagmamahal mo na walang katulad. At dalangin namin, Panginoon, na sa mga oras na ito, ng mga kapatid namin na magsisitanggap din, Panginoon, samahan mo po sila at tulungan na maalala nila ng totoo at tapat itong bagay na ito na iniwan mo sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samod dalangin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoon.
Ayan. Dako po tayo sa ating pagbibigay. Alam ko nagbibigay tayo online. Pero kasi nakalimutan ko yung special number ko kanina. Kaya isisingit ko na ngayon. At salamat sa mga naka-online po, mga nanonood online. Kay Brother Daniel Tutoy, kay Nanay Marilyn, kay sino pa ba yung mga nanonood dito? Kay Tita Jocelyn, kay Insan Marisa, kay Auntie Susan, Sister Auntie Letty, ang dami mga nanonood, ano? God bless po sa inyong lahat. At ingatan po kayo ng Panginoon. Pwede nyo po ito i-rewind mamaya pagkatapos po ng ating live. Kung gusto nyo pong panoorin ulit yung message, pwede nyo naman pong gawin mamaya. At sa aking pong special number, ang awit po na ito ay inawit ng Power Praise Band. Power Praise Band na kung isa po doon ay kaklase ko po dati sa seminary. Si Aldrin, ayan, yung basis nila. Ang pamagat po nito ay Tunay na Pag-ibig. Kung alam nyo po, sabayan nyo po ako. Alam nyo ba tayo? Narito ang puso ko nalulumbay, naghahanap ng pag-ibig na tunay. Sa puso'y may sakit, sa pag-ibig ay sabi, pagkat ako'y naghahanap ng tunay na pag-ibig. Nang makilala ka sa puso ko, pag-ibig na tunay ang nadama ko. Di ko malirik pag-ibig mo, anong tamis, puno ng
tunay nga na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na pag-ibig. Sa Kanya natin tumahanap. Para po sa ating susunod na gawain, awitin. Dako po tayo sa ating mga announcements, sa ating mga prayer requests. Sa mga naka-online, kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo po sa amin i-message through messenger, o kung gusto nyo po i-post dyan po sa comment, pwede rin naman para may sama po namin kayo sa mga prayers po namin. At ano bang mga prayer requests natin dito? Meron kayong mga prayer requests. Ayun pa rin siguro yung mga nalalapit namin uwi sa Pilipinas. Pag-isama niyo po yan. Ano nun, apurbahan na yun. Inaantay ko para makakatikit na rin. Wala na, yun lang siguro. Underway pala na. Yung underway niya. Same date yun. Sa inyo. Okay. Tuloy ko yun. Kala ko sabi ko yun. Tuloy. Tuloy po yun. Iba po yung sinasabi ko po. Nalipat ng date. Ini-invite din po pala namin kayo sa aming devotion every Wednesday. Dito po ng gabi sa San Diego, alas 8 ng gabi. Kung meron po kayong time, anong oras doon sa Pilipinas? 12 ng tanghali dyan sa Pilipinas ng Wednesday. Wednesday ba? Thursday. Thursday na sa kanila. Thursday po dyan sa inyo. In-invite po namin ang bawat isa na kung gusto nyo pong maka-attend ng online devotion namin, pwede naman po, ano lang po yan, mga 1 hour and 1 hour. 1 hour and 59 minutes. Kung wala na po, tayo po ay umawit na ating closing prayer, closing song. At pangunahan po tayo ni Sister Joyce mamaya sa prayer natin. Pagitin natin yung shout to the Lord para sa ating closing song. Tayo po ay bukod manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, nakataas-taasan, Panginoon muli. Kami po ay lumalapit sa iyo, binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa iyo dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, sa matagumpay na gawain na ninoon mo na matapos. Salamat po, O Diyos, sa mga salita at paalala, Panginoon, na kailangan marinig namin sa buhay na ito, Lord God. Salamat po na patuloy na pinaalalahanan mo po kami sa mga bagay dito sa mundo, Panginoon, sa mga dapat na gawin namin, kung paano po kami mamuhay ugat sa araw-araw. Panginoon, hinihingi po namin ng tawad ang aming mga kasalanang nagagawa sa aming mga kahinaan, Panginoon. Kaya hinihingi po namin ang inyong awa, ang inyong habag sa bawat araw, Panginoon, na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbago, Panginoon, mula sa aming mga pagkakasala, O God. We thank you, Lord, na pinaalalahanan mo kami na hindi po namin kailangang isig yung approval ng people, O God. Hindi po namin kailangang maging people pleaser sa buhay na ito. Kundi, Lord, mamuhay kami na ang hangarin namin, Panginoon, at focus ay ang ma-please ikaw, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag ma-distract, Panginoon, ng mundong ito. Huwag kaming maagaw, Panginoon, ng aming mga kaabalahan. Huwag kaming maagaw, Panginoon, ng mga pansamantalang kaningningan ng mundong ito, Panginoon, kundi ma-focus namin yung mga mata at pag-iisip namin sa iyo, Ama, sa iyong mga pangako, doon sa reward, O God, doon sa kabila ng mga laban namin dito sa mundo, Panginoon, mga kahirapan, mga sakit, mga kapighatian, mga tukso, Panginoon, sa paligid, ay patuloy na ikaw, Panginoon, ang maging kalakasan namin na mapagtagumpayan at maiwasan namin ang mga bagay na ito. Na sa bawat pagsubok, Panginoon, ay ikaw ang maging kalakasan namin, lalo na sa mga oras na kami nalulugmok, at kami, Panginoon, ay nanghihina, na susumpungan mo na kami ay nagiging mga mapagmataas, Panginoon, sa inyong harapan. Hinihiling namin, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging mapagkumbaba, Panginoon, lalo't higit sa inyong paanan, O God. Na ang
mga buhay namin, Panginoon, ay maging living sacrifice, Panginoon, at huwag nawa, Panginoon, na humiwalay kami sa inyong kalooban, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay masumpungan mo nawa na nagtatapat, Panginoon, hanggang sa at maging matyaga, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik mo po. Maraming salamat po, O Diyos, sa paggamit sa aming kapatid na si Brother Ephraim, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita. Tunay na napakabuti mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nakakarinig po kami, Panginoon, ng ganitong mga mensahe na nagiging kalakasan namin sa buhay na ito. Dalangin namin na maging pagpapala, Panginoon, ng mga salitang ito sa mga taong nakikinig din sa kanilang bahay. Iba't iba man kaming oras, Panginoon, iisa ang aming hangarin, Panginoon. Yun ay mapapurihan ka, makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, na niloob mo na makapagsama-sama po kami muling pamilya, na makapaglingkod sa iyo, at dalangin namin yung mga kapatid namin na hindi na namin nakakasama, O God. Pagpalain niyo po sila, tulungan niyo po sila, Panginoon, na sa mga susunod na gawain ay makapiling din po namin sila. At magampanan namin, Panginoon, itong mga ganitong gawain, Panginoon, na napakahalaga po. At Lord, sa mga oras na ito, kami po ng mga anak mo ay patuloy na lumalapit at humihiling sa inyo, na kayo po ang patuloy na mag-bless sa mga pagpaplano po na pag-uwi ng aming mga kapamilya, ang pamilya po ni Kuya Bing, Ate Brenda, si Jaja, si Imboy, Panginoon, sa kanyang po nalalapit na pag-uwi, at ang mama namin, Kuya Mulolo, Panginoon. Inyo po silang ingatan, inyo po silang pagpalain sa kanilang lakad. Ikaw ang magpatagumpay, Panginoon, sa lahat ng kanilang paplanuhin, at ang kalooban mo ang masunod sa bagay na ito, Lord. Hinihiling namin ang pag-iingat mo sa kanila, sa buong stay nila sa Pilipinas, O God. Ang pagpapala mo po sa kanila at sa kanilang mga kasama. At dalangin namin na ang mga pamilya namin ito ay patuloy na gamitin mo, Panginoon, na maging pagpapala sa lahat ng mga kasalamuha, mga kasama nila, Panginoon, na ang may ihatid ang mabuting balita, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na wala pa rin po sa inyo, O God, na makarinig sila ng katotohanan na bumula sa inyo, Panginoon. At ganun din po, Lord, hinihiling po namin yun sa case din po ni Papa, Panginoon, mauna ka po sa bagay na ito, at pakipagpalain mo po yung mga pag-aayos, pagpuproseso, Panginoon, ng kanya pong case. And Lord, we pray na yung mga kapatid namin sa Pilipinas, ang iyong iglesia na pinapangunahan din po ng aming Papa doon, O God, ay inyo pong pagpalain si Papa lagi ng karunungan mo, lagi mo siyang itago sa inyong likuran, Panginoon. Ikaw ang makita sa bawat mga salita at mensahe na maipapahayag doon. Papasalamat kami sa mga kapatid namin na patuloy na naglilingkod, Panginoon, at nagpapatuloy sa paglilingkod sa kabila ng mga challenges, O God, na kinakaharap ng iyong iglesia doon. Salamat, O Diyos, dahil patuloy pa, minsan pa, Panginoon, ay pinatunayan mo sa amin na hindi mahalaga, Panginoon, ang mga bagay na kagaya ng mga church building, Panginoon. Hindi ito yung makakapagpatinag o makakapagpa-stop sa bawat isa sa amin para po kami ay maglingkod sa iyo at makarinig ng iyong mga salita. Salamat sa mga kapatid namin doon na patuloy na nagtatapat, O God. We pray, Panginoon, na ikaw ang maging kalakasan nila, ikaw ang tingnan nila sa bawat araw, Panginoon. At naniniwala kami na may plano ka, Panginoon, sa iyong iglesia, sa dako roon. At gayon din dito, Panginoon, pangunahan mo kami lagi. Naniniwala kami, Panginoon, na kapag may 2 o 3, Panginoon, na nagtitipon sa iyong pangalan, ay nandyan ka sa aming, kasama ka namin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ikaw po ang nangunguna at nagpapatagumpay sa mga ganitong bagay. Maraming salamat po, Diyos. Hinihiling namin na itong kakaharapin namin panibagong linggo ay mauna ka po sa amin, na masunod po namin lagi ang kalooban mo, God. At maraming salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa pag-iingat at sa pagpapala, Panginoon, na lagi mo po ibinibigay sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming sinasama at dinadalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon.
na sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ng Panginoon. God bless po sa inyo, ang mga nanonood. Ingatan po kayo ng ating Diyos na tagapagligtas. At muli, inayayahan po namin kayo next time sa ating pong gawain. At nawa po ay makapakinig po tayo ng salita ng Diyos. God bless po. Ingat po kayo.